po tayo. Una sa lahat, palakpakan muna natin ang Panginoon. Amen. Batiin muna natin yung mga katabi natin ng isang magandang umaga po sa ating lahat, brothers and sisters. Magpagay muna tayo, magkatayan, para ang Panginoon ay nalulunod po sa atin. Hallelujah, hallelujah. Sige po. Samahan niyo po na manalangin. Tayo pa yung pupunta. Simbolo muna natin yung presensya ng Panginoon po. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ama namin makapangyarihan sa lahat. Muli kami papasalamat, Panginoon. Samahan mo ito, Panginoon. Sinamahan mo kami, Lord Father God. Dinala mo kami, Panginoon, dito. Naligtas, Panginoon. Salamat sa iyong pagmamahal po sa amin, Panginoon. Ang bawat pamilya na narito o aming mga kapatiran, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, yung mga kapatiran namin na wala pa rito, Panginoon. Ano man yung mga dinaramdam nila, Lord Father God, alam mo po yung Panginoon. Ikaw lang po ang nakakaalam, Lord Father God. Gabayan po sila, Panginoon. Alam po na ang Panginoon na hindi pagwawagi yung kaaway dahil nandiyan ka, Panginoon, sa aming buhay. Kaya, Panginoon, sa awang ito, tinataas ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Samahan niyo po ang pagbubukas ng aklat ng sa Old Testament po. Jeremiah 33 verse 3 po. Ito po yung siguro alam na natin to, pero ito po yung pinapaalala sa atin muli sa atin ng Panginoon. Jeremiah 33 verse 3 po. Kung sabi ko rito, kung tatawa ka sa akin, tutubunin kita at ipapahal. Ayaw ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo pa maunawaan. Yun po. Amen. Salamat po sa ang pagkabasa yung ng Panginoon sa atin. Ayun po, yung tunay na napakabuti ng ating Panginoon dahil minsan hindi lang siya nakikinig ang ating Panginoon Diyos Ama sa ating mga pagtawag sa Kanya, kundi pinapanuman niya rin at yung dinudulog niya yung mga ating mga sinasabi sa Kanya. Minsan may mga sinasabi tayo, pero minsan nagmamadali tayo yung mga hinihingi natin. Pero yung sabi ng ni Pastor no last week na yung wait, maghintay. Pagka yung mga hiling natin, yung mga gusto natin hilingin, pero minsan yung mga mga sakit natin, may mga nararamdaman tayo, pero nandiyan siya. Nananalangin tayo. Yung dami natin ang hiniling po para sa Kanya. Amen po. Amen. Dahil buti niya at wala naman tayo ibang nilapitan kundi kay Lord Jesus lang. Amen po. Amen. Sige po. Tayo po ay tumayo at muli tayo manalangin para sa atin. Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Naman namin makapangyarihan sa lahat. Muli po, Panginoon. Nanalangin po muli, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagdidig mo sa amin mga hinihiling, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Alam po na, Panginoon, na hindi kami nagkamali, Panginoon, na lumapit sa iyo, Panginoon. Dahil po, Lord, alam po namin na ikaw lang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw yung lumikha ng langit at lupa, Lord, Panginoon. Kaya, Panginoon, dinadalangin namin mga kapatiran namin na mga may sakit, Panginoon. Gabay po sila at itigyan, Panginoon. Malakasin po sila, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga sa nagdaang araw, Panginoon, sa pag-iingat po sa amin, maging sa aming mga trabaho, sa aming paglalakbay, sa pagbabiyahe, Panginoon. Ginagabay mo kami, Panginoon, dahil ang bawat tawag namin sa iyo, Lord Father God, ay iyong tinutulog, Panginoon. Hinitingin, Panginoon.
dahil sa buong isang linggo, Panginoon, nandiyan ka parati sa aming buhay, Lord Father God. Dalangin din dahil aming Panginoon sa umagang ito, Lord Father God, yung magdadala ng iyong mensahe, Panginoon, ang aming pastor, Panginoon, Lord Father God. Palayan mo siya, Panginoon, at itago mo siya sa iyong likuran, Lord Father God, upang, Panginoon, ang iyong mensahe lang, Lord Father God, ang aming maririnig, Panginoon. Pagpalayan mo siya, Panginoon, at ang kanyang mga pamilya, Lord Father God, sa puman ng kanyang pamilya, Panginoon. Pero ikaw lang, Panginoon, yung nagbigay ng pagpapala po sa kanila, Lord Father God. Dalangin din ng Panginoon ang mga kapatiran na namin na nasa ibang bansa, Panginoon, Lord Father God. Salamat po sa kanila, Lord Father God. Alam mo po, ikaw po ang nakakita sa kanila, Lord Father God. Kanilang buhay, kanilang pagkilos, Lord Father God. Ingatan mo po sila, Panginoon. Thank you, Lord, dahil sa umagang ito, Panginoon, lalabas kami dito, Panginoon, na mapibless kami, Panginoon, sa mensahe na maririnig namin, Panginoon. Wala pong magagawa, Panginoon, yung taka ng kaaway sa aming buhay, Lord Father God, sapagkat kami ay may Diyos na buhay, Lord Father God. Panginoon, tinataas ka namin, Panginoon, sa lugar nito, Lord Father God, sa simbahan ito, Panginoon, sa KCC, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. Binabalik namin ang papulit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ito naman palakpak natin ang malakas ang ating mga kamay. Ngayong umagang ito. Yan. Sama-sama tayo. Tulingan ko kayo. Yan. Lumawi tayo sa ating Panginoon. Yan. Salamat sa bawat isa tayo na nandito naman. Ngayon, sa ating panalangin, sabi nga ihanda na natin ang ating mga sarili na parang yung lupa, parang kinukultivate siya tulad ng heart natin. Hindi man tayo prepared physically sa lahat-lahat, pero tinitingnan ng Diyos yung puso natin ngayon na open. Ayan, open sa Kanya. Ayan. Yan, sino po bang nakakatanda dito ng message ni Pastor last week? Sinabi rin ni Brother Roel. Ayan. Amen po ba? Ayan, yung about sa miracle. Ayan, sabi nga diba, how can we receive? Paano natin matatanggap yung miracle na yun? Sabi nga ni Brother Roel kanina, maghintay. Ayan, maghintay ka, sumunod ka, pangalawa, at pangatlo, maniwala ka, magtiwala ka, put faith in God. Sabi ni Pastor Edo kapag kay Noah, na hindi, huwag mo tingnan si Noah yung faith niya mismo. Ay, hindi si Noah yung tingnan mo, kundi yung Diyos na pinaglilingkuran niya, ay Diyos pa rin natin hanggang ngayon. Amen po ba mga kapatid? Ayan, amen. Ayan, parang di po masiglangan. Pwede mataas mo natin ang ating mga kamay muna. Shake mo muna yan, shake mo muna yan, parang naduwanag tayo. Ayan. Thank you, Lord. Ayan. Ayan. Sama-sama tayo mga Panginoon. Ayan. Palakpak natin ang mga kamay. Ayan, there is a miracle na talaga. God is good sa ating mga buhay, mga kapatid. God bless. Pagkakin natin makapitan ng iyong Panginoon. Nananiwag sila ang kapatid. I know God is bless you, mga kapatid na. Hindi natin tayo kung ano. You bring your chains on me. You know that's in me. And now all I can do is stay. Just say, ooh. The walls came crashing down. We wander from you. Now all I can do is stay. We love you too. Only got the team set free for you. We are the chosen. We are the leader. We are the team set free for you. So we love and oh, praise you, Lord. Oh, praise you, Lord. For you are good. And you are good. Every week. Your text is there. For you are good. Sing.
victory. And now what I can do is in my hands. Oh, your love is trusting me. Your love has history. I live in breakthrough. We live in a victory. And now all I can do is sing to free. We are the demons and we are the evil. We are the chosen. We are the leaders. We are the demons and we are the evil. So we love and praise you, Lord. Praise you, Lord. For you are there. For you are there. Forever. Your destiny takes about. For you are there. Praise you, Lord. Praise you, Lord. For you are there. For you are there. Forever. Your destiny takes. For you are on the sunset streets, the sunset street has delivered. Your love has taken to me. On the sunset street, on the sunset street has delivered. Your love has taken to me. On the sunset street, yes, yes, yes. On the sunset street has delivered. Your love has taken to me. Oh, praise you, Lord. Oh, praise you, Lord. For you are there. When the sun sets free us free indeed, in salvation, Lord. Free yan, tanggapin lang natin. We are redeemed, sabi sa pre-chorus, we are redeemed. Mapapasin natin. Lord, medyo you are good, O Lord. You are good sa aming mga buhay. Ulit-ulit sinasabi namin sa chorus, Lord, na we praise you, you are good, you are good, you are good. And alam namin totoo yun. Amen po mga kapatid. Amen, amen. Medyo nakakahinga lang siya, pero nakikita ni Lord yung puso natin ngayon. Bagamat mataas, hindi natin maabot. Bagamat hinihingal, bibiyok, pero Lord, yung puso natin tinitingnan ni Lord ngayon, na we are willing, sumusunod tayo, at nagtitiwala. And God will give us miracle. Ayan mga kapatid, ayun, bumalik tayo sa topic last month. Sino naka-receive dito ng miracle? Nung last week lang, nung nakaraang week lang, so nagdaang week na to, ayun, kung hindi mo, may mga naka-receive, ayan, and ako rin, personally, so totoo lang, pinag-pray ko siya last week. And, at kung hindi mo pa nare-receive ito, sabi nga, diba, maghintay ka lang, hindi man ngayon, hindi man susunod na week, maybe taon pa makalipas, pero magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Magtiwala lang tayo. Magpatuloy lang tayo sa pagsunod. Ayan. Let's put our faith in the Lord. Sing goodness of God.
faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing to the goodness of God. Sing with your voice. You have led me through the fire in darkest nights. Lord knows I the wonder. I know you as a father. We know you, Lord. We know you as a friend. And I have faith of the goodness of God. Sing. Oh, you have been faithful. Oh, you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing to God of the goodness of God. All my life, you have been faithful. All my life, you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. The goodness, your goodness is running out, it's running out to me. Oh no, your goodness is running out, it's running out to me. I lay down my surrender now, give you everything. Oh, your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. Sing it with all our hearts. Your goodness is running out, it's running out to me. My life, lay down, I surrender now. I give you everything. Oh, your goodness is running out, it's running out to me. All my life you have been faithful. Sing church. With all my life, with all my heart. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Thank you, Lord. Yes, thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sarap mawit sa Panginoon. Talaga, Amen. Amen po. Thank you po, sis. Sige po, dumako po tayo sa pasasalamat. Sino po gusto magpasalamat po kay Lord? Nanay, ang natividad. Salamat po. Palakpakan po natin si Nanay Natividad po. Magandang umaga po.
Panginoon at sa inyong lahat. Ako po ay, kahit na po ako ay ilang linggo pong hindi nakakapagsimba, dahil po ay hindi ko kayang maglakad mag-isa. At ako po ay nagkasakit. Parehas po kami mag-asawa. Ngayon po, sabi ng asawa ko, bakit kang pupunta doon? Baka matumba ka sa daan. Sabi ko, hindi. Gagabayan ako ng ating Panginoon. Sabi ko nga po, ako po ay nagpapasalamat sa mga taong tumulong sa amin. Sa aming dito po katayuan. Marami pong, hindi naman po kami pinababayaan ng aming mga kaibigan. Tinutulungan din po kami, lalo-lalo na po dito sa ating simbahan. Hindi po kayo maniwala. Ako po ay umalis ng isang araw at pupunta po ako sa Green Park. Ngayon po may kulay doon sa may amin. Nahulog po ako galing po sa 5 hagdan hanggang ibaba. May tao pong nakasunod sa akin lalaki. Tinawanan pa po ako, ang sabi po sa akin, buti nga sa'yo. Wala naman po akong ginagawang masama. Bakit po ganito? Panginoon, kayo na po ang bahala sa Kanya. Ako po hindi marunong mamusga sa tao. Kaya po sa aming, ang asawa ko po sana ay gustong sumama ngayon. Sabi ko hindi nga pwedeng sumama. Dahil nangihina ka pa, ako na lang magpapasalamat sa Panginoon. Isang Kristiyano po ang tumutulong din sa amin sa Golden City. Hindi po kami pinababayaan. Oras po na nakaluto na siya ay maghahatid po sa amin ng pagkain. Kasi po wala na akong kakayanan maghanap buhay sa sitwasyon po ng aking mata. Kaya maraming salamat po sa Panginoon at kami ay ginagabayan mag-asawa. Isa pa po sa mga tao po dito, Pastor, maraming salamat po. Ipagdasal mo po kami na lumawig pa po ang aming pamumuhay, ang buhay namin. Ito lang po masasabi ko. Maraming salamat po. Ayun, salamat po, Nanay Mercedes. Sino pa po may papasalamat po? Saan lang? Si Sister Hermie. Palakpak po natin si Sister Hermie. Arigato. Ay, gusto na. Gusto ko lang po pagpasalamat kay Lord yung panibagong dagdag na taon sa buhay ko po. Salamat. Salamat po kay Lord sa maraming blessing. Kahit na maraming pinagdadaanan, hindi naman po ako pinabayaan ni Lord. Lalong-lalo sa panahon na kailangan ko siya. Sobrang salamat kay Lord. Pati sa mga taong ginagamit lagi ni Lord para maging blessing sa buhay namin. Yun lang po. Thank you po. Happy birthday to sis. Belated. Ayan po. Sige po. Ihanda na po natin yung ating mga sarili para sa mensahe ng ating Panginoon. Dinatawagan po natin si Pastor. Palakpakan po natin siya. Magandang umaga mga kapatid. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo sa nagdaang linggo? Okay, may mga himala ba kayong naranasan? May mga ginawa ka si Lord sa inyo? Okay, so kung wala pa, hintayin nyo. Kasi maniwala po tayo hanggat ang sabi ng message ng Sunday, kung imposible sa tao, walang imposible sa Diyos. Di ba? Kung hindi kaya ng tao, kaya ng Diyos. And, siyempre, di ba? Lagi nating paalala sa inyo na
ang blessing ay nagsisimula saan? Yung 3 points na yun, ano yung una? Maghintay. Maghintay lang. No, huwag natin pangunahan si Lord. Kasi, ano mangyayari kapag pinaunahan natin ng Panginoon? Kaguluhan lang, distraction lang, or disappointment. Kasi magagawa po natin is just a temporary lang. Or baring magkamali po tayo. And then yung number 2, sumunod. Siyempre, di po ba? Pwede ba may himala kapag hindi ka sumusunod sa Lord? Pwede ba mangyari yun? Ha? Pwede rin naman, di po ba? Na as long as nakita ng Panginoon na ito yung makakabuti sa buhay mo. Pero 100%, hindi ako magkakamali na kapag sumusunod ka sa Panginoon, 100% din na yung himalay may mangyayari sa buhay mo. And then, syempre, number 3 is maniwala. Useless kasi kung pag naghihintay ka, sumusunod ka, pero hindi ka naman naniniwala, para bang di ba? Para bang totoo kaya? Di ba ba? Kaya, walang saysay kung walang paniniwala. Okay? Na kahit imposible, maniwala tayo kung ibibigay ng Panginoon, ibibigay po sa atin. Amen? Amen. Kasi last week lang, maraming himala na nangyari po sa amin. Okay, nung pagpunta po namin ng Maynila, no, ng PGH. No, dahil sa follow-up check-up ni Sister Margie, and also yung mga proseso doon sa PGH. Naranasan namin yung Pastor Redo, kami dalawa, yung himala ng Panginoon talaga, grabe. Talagang nakaka-amaze kapag si Lord talaga yung kumilos. Okay, very talaga ang Panginoon, talagang tapat siya. And then, yung hirap, yung parang imposible na gagawin ng isang tao talaga, pinatunayan uli ng Panginoon na mayroon siyang parang si Elijah. Di po ba na nagsusupply talaga ang Panginoon ng tulong sa kanyang mga lingkod. So, witness kami dalawa ni Pastor Redo habang nag-aayos dun sa proseso nung... Kasi panalangin po ninyo, ipagpe-pray po natin mamaya. Kasi kung December 13, ay ma-admit si Sister Margie, ngayong December 13 na, ay ooperahan po siya, tatanggalin yung kanyang kidneys. December 13 yung admission, 14 yung operation. Depende pa rin po kung kakayanin yung, sabi ng doktor niya na kung kakayanin ng dalawa na kidney tatanggalin na, tatanggalin na parehas. Okay? So kung isa lang muna. Kasi iniiwasan ng doktor na magdugo ulit, masalina ng dugo kapag hindi kakayanin ng dalawa. So December 14 ay inihiling ko ang iyong panalangin na kung yun yung date. Kasi sa PGH kasi mahirap yung mga kwarto. Punuan kasi. So maghihintay ka kung kailan pa ito. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, may himala ang Panginoon na talagang wala ng slot. Wala na. December 22 na yung pinakamalapit, no? Na may bakanting kwarto. Okay. Pero habang nagsusunod kami ni Pastor Redo, nag-aalala kung paano magbabayad sa mahabang pila sa cashier, bigla na lang may pinarating ang Panginoon, huwag na kayong magsulat. Ako nang bahala. Kaya kakilala po natin yung amen, diba? Anak ni Nanay Tereng. Ano pangalan po niya? Ernel. Kasi una, nakasalubong namin si Elmar naman sa baba. Lagi namin nakakasalubong yan pag nasa PGH kami. And then, pagpunta namin ng 6th floor, doon sa yung pinaka, ang tawag doon, admission office, magpapareserve ka ng mga kwarto. Ano kami ni Pastor Redo nagtutulat, nakipag-usap siya doon sa pag-usap niya, doon sa empleyado doon, ng admission. Walang laman ng GCash kasi kailangan pag magpapayad ng cash sa cashier, napakahaba daw ng pila, babalik ulit doon. Anong oras na? Baka mabutan po kami ng sarado. And then sabi ko sa inyo kanina, pinadala ng Panginoon si Brother Ernel
Andun pala siya yung pinaka-head doon sa PG, sa department na yon ng security. Andun kakilala niya lahat. Sabi niya, Pastor, Pastor, okay na Pastor, huwag na kayong magsulat. December 13, ako na bahala po dyan. Minsan, di ba para sa atin, di po ba, sa buhay po natin, kapag nakita ng Panginoon yung mga lingkod niya na nahihirapan na to the rescue lagi yung Panginoon. Hindi sapat yung wisdom natin kasi may kakayanan naman na tayo, di ba? Namumroblema nga lang tayo. Pero sabi ng Panginoon, sabi, lumapit kayong lahat na napapagod, di ba? At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Yung mapapahinga po tayo. Yung mapapadali yung proseso. Kaya napakabuti ng Panginoon. Kaya i-claim na po natin yon, no? Mayroong himala. In a small way, mayroon pa makita po natin na ang Diyos palagi. Ma-acknowledge po natin, may pagpasalamat po natin, kasi doon nagsisimula naman lahat sa maliit na bagay hanggang sa, kung sa maliit na bagay hindi mo nakikita yung pagkikilos ng Panginoon, di ba? Paano ka papagkakatiwala ng Panginoon ng mga malalaking bagay? Okay? So tayo pong lahat ay tumayo para sa message ng Panginoon ngayong umagang ito. Ang mensahe ng Panginoon ay nagmumula sa aklat ng Juan, kabanatang 3, talatang 16. O sa John chapter 3, verse 16. Kung nais po ninyong basahin sa inyong mga Biblia, hintayin ko po kayo ng ilang panandalian para basahin po ninyo. Kung gusto niyo naman po, ay makisabay po kayo sa pagbasa dito sa harapan. 1:3:16 or John chapter 3 verse 16. Okay po. Sabay-sabay po natin itong basahin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Balikan po natin. Isa pa. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, aming Diyos, sa iyong mga salita. Salamat po, aming Diyos, sa panibagong lakas, panibagong buhay na ipinagkaloob mo sa amin ngayong umagang ito. Nagpapakumbaba po kami, aming Diyos, na wala po kaming kakayanan. Kaya iniiling po namin ang iyong pong paggabay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, lalong-lalo na Panginoon sa mga desisyon, mga plano po namin, na patuloy nga na lahat po ng aming gagawin sa araw na ito ay mapatulihan ka. May balik sa iyo yung kabutihan mo, Panginoon. Salamat po sa mga biyaya na aming natanggap mula aming pagkagising, at patuloy nga, O Lord, na nagpapasalamat na po kami sa mga biyaya pa na ipanagkakaloob mo po sa amin hanggang matapos ang araw na ito. Karunungan na nanggagaling sa iyo ay gawad mo pa mula sa bawat isa sa amin upang amin pong maunawaan, maintindihan ang iyong mga salitang, iyong mga mensahe na magbibigay po sa amin ng karunungan na makapamuhay ng mayroong kagalakan sa kabila ng aming pong mga pinagdadaanan sa buhay. Sa umagang ito, patuloy nga nayakapin mo ang bawat isa, comfort mo sa mga may mga nararanasan, may mga nararamdamang mga karamdaman at kapayapaan sa mga mayroong nararanasan na kaguluhan at pag-aalala sa buhay upang tunay nga na makapag-focus, Lord, sa iyong mga mensahe na siyang magiging katagumpayan ng aming pong spiritual na pamumuhay. Kayo po ang Diyos na maitaas sa umagang ito. Kayo po ang mapapurihan at mapasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo. At magandang umaga po muli sa inyong lahat. No? Okay, so napakaganda ng message na ipagkakalog sa atin ng Panginoon. Okay, so makinig lang po kayong maigi kasi maiksi lang ito, but very talaga tawag ito, makabuluhan sa buhay natin isang mananampalataya. Kasi after po ng service po natin ay meron po ulit tayong dedication. Okay? Paghahandog
kay mga anak nila, Brother Andrew, and then Sister Jacqueline. Okay? So, makinig po kayo mabuti. And sabi ko nga, hindi po tayo nandito para sa information, yung matututo lang tayo, kundi dapat isasapamuhay po natin ito. Kung tunay nga na maranasan po natin yung biyaya ng Panginoon. So, ang message ni Lord sa umagang ito, paki-forward, Pasko. Okay, Pasko na. Okay? Pasko na po. Malapit na yung Kapaskuhan, yung pagdiriwang. Hindi man natin exactly alam kung December 25 nga, yung kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. But, ito yung inano ng ating pong nakagisnan. Di po ba? So, celebrate na natin yon ngayong December 25. So, meron na po bang naka-receive ng mga regalo po sa inyo dito? Meron na po ba? Yung advance gift, advance Christmas gift? Meron na po ba? Yung Sister Hina. Wow, sana all. December 8 pa lang ngayon, pero meron ng regalo na natanggap niya. Hindi po ba? Wow. Sino yun dito yung mga naka-receive na ng kanilang 13-month pay? O yung bonus? Ayan, Sister Hina ulit. Talagang blessed na blessed kayo, Sister Hina. Mamigay ka naman. Share mo naman. Okay. O wala, sino pa? Bonus, Christmas, 13-month pay. Meron na pero naubos na. Naubos na kagad. Parang dumaan lang sa kamay mo. Meron talaga nangyari gano'n, di ba? Dinadaan. Pero yung pinaglalaanan naman dapat mahalaga. Tama po ba? Yung talagang makakatulong o nakakatulong sa buhay po natin. Okay, so sana all. Di po ba? Mayroon ng mga 13-month pay, regalo, bonus. May mga ham na po ba kayo sa mga freezer ninyo? Wala pa. Wala pa rin kami. Wala pa nagbibigay. Okay, so hintayin lang natin, di po ba? So sabi ko nga, Pasko. So, ang message ngayong umaga ito, maaaring ilan po sa atin, di pa naunawaan, o karamihan po sa atin dito, talagang naiintindihan na yung diwa ng Kapaskuhan. Sa mga naiintindihan na yung kahulugan ng Kapaskuhan, maaaring hindi ito sa inyo, pero ito'y mensahe na ibibigay sa inyo ng Panginoon na magamit po ninyo ito sa ibang tao. Okay? Kasi marami ngayon, sa panahon po natin hanggang ngayon, na kung saan ay malalapit ng pagdating ng Panginoong Jesucristo, pero hanggang ngayon hindi pa rin naunawaan ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Okay? Marami pa po yung hindi pa naiintindihan kung ano yung ipinagdiriwang every 25 o every December. Kaya unawain natin mabuti, intindihin natin mabuti upang hindi po tayo magkamali. Okay? Hindi po tayo maligaw. Okay? Yung Pasko po ba natin, di ba? Yung Pasko ay sino may Christmas tree sa bahay? Meron po kayo mga Christmas tree. Di po ba? Meron din tayong Christmas tree. Ano yung nararamdaman po ninyo kapag mayroong nagsisimula kayo magdekorasyon ng Christmas tree ninyo? Masaya. Okay? Excited. Di po ba? Naglo-look forward na po tayo sa mga regalo. Katulad ng mga regalo na nandyan na. Salamat po. May mga nagbigay na ng mga regalo nandito. Ito ay para sa mga bata. So, mayroon pa tayong 1 week na magbalot ng kung ano man yung pwede natin mabalot na pwedeng pambata, lalaki o babae. No? Ito po, may nagsimula na pong nagbalot. Salamat po sa buhay po niya. Pagpalaan siya ng Panginoon. Okay? So, open po yung ating Christmas tree dito na pwedeng lagyan ng mga regalo na ibibigay po natin next Sunday para sa ating Christmas fellowship. Okay? So, marami po tayong magawa, no? Okay, so ngayong umaga ito, natanong ko lang kasi minsan excited po tayo pag sinisimulan po natin. Pero after ng 25, nawawala na yung saya po natin. Yun ba yung nararamdaman po ninyo? Yung tapos na yung Pasko, tapos na rin lahat. Malungkot ka na ulit, hindi ka na ulit masaya. Diba? Para bang nawalan ka ulit ng saysay na maging masaya, nalulungkot ka, nawawalan ka ng pag-asa.
meron po ba sa inyo dito? Yung excited na gumawa ng Christmas tree mag-decorate, pero pagtapos na yung Pasko, nawala na yung kaligayahan sa buhay. Meron po ba? So, ibig sabihin, kapag meron kang ganong pakiramdam, ibig sabihin, hindi mo pa talaga naiintindihan yung Christmas. Yung parang tapos na yung notibela, tapos na yung mga pagkain, wala na magre-regalo sa'yo, malungkot, balik ulit sa dati yung buhay mo. Yung ang saya-saya mo before, pero ang lungkot mo na after. So, sasabihin ko po sa inyo, hindi mo pa talaga naiintindihan yung tunay na pagdiriwang ng Kapaskuhan. Kaya, ngayong umagang ito, maaaring para sa inyo itong mensahe ito. Sabihin mo sa katabi mo, baka para sa iyo itong mensahe ito. Okay? Na maunawaan at maintindihan po natin yung diwa ng Kapaskuhan. Forward na po tayo. Paki-forward po. Ano ang mensahe ng Pasko? Para po sa inyo, ano yung message ng Pasko? Volunteer, meron po ba dito? Ano yung mensahe ng Pasko para sa inyo? Pagpapasalamat? In one word. Sige, pwede in one word. Meron pa ba? Pagmamahalan. Okay? Pagpapasalamat, pagmamahalan. Meron pa ba? Ha? Pagpapatawad? Pwede. Tama? Yun ang dahilan eh. Di po ba? Kaya John 3:16. Di po ba? Kaya binigay ng Panginoon Jesucristo para humingi tayo ng kapatawaran para malampalataya sa sino pa? Pasasalamat, pagmamahalan, pagpapatawad. Marami eh. Di po ba? Pagbibigayan. Di po ba? Pagbibigayan. Okay. Yun sinasabi ko sa inyo, no? After Christmas, before Christmas, nagbigay ka ng bigay. Pero after ng Christmas, wala na. Tapos na yung pagbibigay. Tapos na yung Pasko eh. Ito ba? Tapos na. Hintayin ulit natin yung Christmas bago tayo magbigay ulit. Hintayin natin ulit yung Pasko bago magmahalan. Hintayin ulit natin yung Pasko bago magpasalamat. Or magpatawad o magmahalan. Okay? So ngayong umaga ito, forward po tayo. Ano yung mensahe ng Pasko? Paki-forward. Ang mensahe ng Pasko ay ang Panginoon. Yun yung message ng Kapaskuhan. Na mayroong bugtong na anak na ibinigay ng Diyos para sa atin. Okay? Hindi ham, hindi regalo, hindi malulutong na 20 pesos. Di ba? Na 100 pesos hindi malulutong. Okay? Ang mensahe ng Pasko ngayong umagang ito ay hindi material na bagay, kundi ang Panginoon, mga kapatid. No? Kasi marami sa mga tao ngayon, yung impact ng Christmas, mga kapatid, hindi si Lord ang bida. Buti pa sa Jollibee, di ba? Bida ang saya. Di ba pagdating ng Christmas, tabi niyo nga sa akin, kung si Lord ang bida kapag Kapaskuhan. Sino ang bida pag Pasko? Santa Claus. Si Ninong, si Ninang, sino pa? Pagkain, di ba ba? Regalo, yun yung bida sa atin eh, di ba ba? Kapag araw ng Kapaskuhan, hindi na natin naalala ng kaya natin na i-celebrate ay si Jesus Christ o ang Panginoong Diyos. Yun yung impact sa atin eh. Kapag dumarating Christmas, excited po tayo sa mga party. Excited tayo sa mga reunion ng pamilya. Di ba ba? Excited tayo. Wala pong masama doon, no? Wala pong masama sa regalo, wala pong masama sa reunion, walang masama sa pagkain, as long as yung bida sa Pasko ay ang Diyos. Yung hindi siya natin nakakalimutan. Kasi talagang dumarating sa time ng buhay po natin kapag kapasko, no, wala na talaga siya. Bali, wala talaga siya. Ikaw ba pag nag-birthday, okay po ba sa'yo na hindi ka pinapansin? Na pagdating, nakasalubong ka sa pintuan, nakatayo ka doon, naghihintay ka ng regalo, pero walang regalo, di bati, wala eh, di ba? Yung bisita mo diretso sa mesa kumakain. Gusto niyo ba yun? Sino may gusto ng ganon? Na pag nag-imbita ka ng party, birthday mo, pero walang bumabati sa iyo. Anong pakiramdam?
malungkot, di ba ba? Or minsan galit, di ba ba? Oh. Minsan yung nila, imbis na paglabasan ka ng maraming putahe sa mesa mo, titipirin ka na. Kasi ganda, ano ibig kong sabihin? Ganon din yung pakiramdam ng Diyos sa atin. Ang ating Diyos ay makalibog-siloso ang Panginoong Diyos. Sino nga ba ang lumikha na hindi siya pinapansin ng tao? Yun yung kalungkutan po natin sa panahon po natin na dapat po natin baguhin na. Okay? Baguhin na. Yung kagwalian po natin na bilang isang Kristiyano, dapat hindi po siya mawawalang saysay o maiitsapwera pagdating ng Kapaskuhan. Kung ano ka ng January to November, yung pananampalataya mo mainit at si Lord lagi yung tinitignan mo, special sa'yo, dapat same pa rin sa December. Si Lord pa rin yung special sa buhay mo. Amen? Walang special hamon. Walang special na regalo. Walang kundi si Lord yung special pa rin tayo papagay. Yun yung mensahe ngayong Kapaskuhan. Na magpatuloy po tayong alalahanin, mga kapatid. No? Kasi ang Christmas, mga kapatid, ano ang reason ng Kapaskuhan? Ngayon ay ang Panginoong Jesucristo. Okay? This season is the best season, yung sinasabi ko sa inyo, na i-share natin yung kabutihan ng Panginoong Diyos sa ibang tao. Kung hindi para sa iyo minsan ito, sasabihin ko sa iyo, ito yung pinamagandang panahon na ibahagi mo ang Panginoong Jesucristo sa ibang tao. Yung kabutihan niya, yung nararanasan mo, di ba? Yun yung pinakamagandang regalo na pwede mong ibigay sa ibang tao. Pero kung yung regaluhan mo ay realistic, hinahanap pa rin yung regalo, bakit hindi mo lagyan ng mga Bible verse yung regalo mo? O yung sulat na mayroong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya ba natin yon, mga kapatid? Kaya ba natin ibahagi si Lord ngayong season ng Kapaskuhan? Okay, bakit ko po sinasabi na ngayong Kapaskuhan ay pinaka na best season para ibahagi ng Panginoong Jesucristo? Alam niyo po ba kapag binabahagi po natin yung kabutihan ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ito yung way, mga kapatid, na magbago ang tao. Okay? Maraming tao yung hindi nagbabago kasi hindi nila alam yung kabutihan ng Panginoong Diyos. Hindi mo sinishare yung kabutihan ni Lord. Ikaw ba, paano ka nananampalataya? Paano mo minahal ang Panginoong Diyos? Kasi may nag-share kayo na mabuti ang Diyos. Amen? Amen. Naramdaman mo, naintindihan mo na mabuti ang Diyos, kaya nagpupusa ka na, di ba ba, na mahalin din ang Panginoong Diyos. Isa iba, hindi pa nila alam yun eh. Paano sila magre-repent? Di ba ba? Paano sila mananampalataya sa Diyos kung hindi nila intindihan na mabuti pala ang Diyos? Kaya ngayong umagang ito, kung matagal ka na sa pananampalataya, matagal ka na nagsisimba, matagal ka ng Kristiyano, pero parang wala pa rin happiness yung buhay mo, kapag Pasko ka lang masaya, ibig kong sabihin, hindi mo pa naiintindihan yung mensahe ng Kapaskuhan. Ang mensahe ng Panginoong Jesucristo, John 3:16. Ang mensahe ng Pasko, John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa iyong kasalanan. Ang gagawin mo lang, manampalataya. Amen? Maniwala. Yun. Yun yung mensahe ng Panginoon. Dapat i-acknowledge natin ngayong Kapaskuhan. Lord, thank you Lord. Celebrate mo siya. Dapat special siya sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, mga kapatid. No? Yun yung pinaka higit na kahulugan at mensahe ng Pasko ay ang Panginoon ay ang tagapagligtas po natin. Paki-forward po sa verse na nilagay ko po dyan. Matthew chapter 1 verse 23. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos.
Okay? Kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, malinaw ang kahulugan po ng Emmanuel na kasama mo palagi ang Panginoong Diyos. Kahit anong mangyari sa buhay mo, kahit natapos na yung Kapaskuhan, magiging masaya ka pa rin kasama mo ang Panginoong Diyos. Okay? So ipamalita po natin, mga kapatid, yung kabutihan, no, yung pagmamahal ng Diyos sa atin, sa ibang tao, para yun yung maging dahilan para sila rin ay lumapit sa Panginoon at maunawaan, maintindihan na ang diwa ng Kapaskuhan, unang-una ay ang kaligtasan. Amen? Amen. Ang kaligtasan. Ang Panginoon yung mensahe, kasi kung wala ang Panginoon sa buhay mo, walang kaligtasan. Number 2, pamilya. Ayun yung hindi natin nakikita matagal na. Na ang mensahe ng Kapaskuhan, pamilya. Okay? Pamilya na, pag-forward, pamilya na may pagkakaisa. Yun yung pinaparating sa atin ng Panginoon na hindi natin nakikita. Matagal na tayo nagsitiwang ng Kapaskuhan, pero hindi natin nakikita na ang diwa pala ng Kapaskuhan ay ang pamilya. Bakit? Kung titingnan po natin, mga kapatid, ang Diyos po natin ay Diyos ng imposible. Tama po ba? Makapangyarihan? Pero bakit kailangan pa rin yan dumaan sa pagka-baby? Pagka-tiyan? Bakit pa niya kailangan dumaan sa tiyan? Eh pwede naman niyang instant maging 33 years old na kagad siya, di ba? O 30 years old nung nagsimula siya sa ministry, di po ba? O, pwede naman agad-agad eh. Pero bakit? Bakit dumaan siya sa pagka-baby sa tiyan ng nanay? Kasi para ipakita po sa atin yung kahalagahan ng pamilya. Pamilya na may pagkakaisa. At ipinakita yan ni Jose. Paki-forward po. John chapter 19 verse 26 to 27. Okay. Ito rin ang mamaya pa yan eh. Siguro nagkabaliktad. Pero ito na yan. May sasabihin ko na lang, no? Kung papaano pinapakita ng Panginoon kung gaano kahalaga ng isang pamilya. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." Nung nakapako ang Panginoon Jesucristo yan, nakita niya si Maria at ang kanyang alagad na si Juan. "Ginang, narito ang iyong anak." Paki-forward. At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Kaya nakuha niyo po, mga kapatid, gusto ng Panginoong Diyos na mayroong pamilya na nagkakaisa. Gusto ng Diyos na yung pamilya ay nagmamahalan. Gusto ng Diyos yung pagpapatawad, sabi nga diba, it's time, Christmas is the time for forgiveness. Pero sa loob ng pamilya, nagdiriwang kayo ng Kapaskuhan sa loob ng pamilya, pero walang pagpapatawaran. Walang pagmamahalan, walang pagkakaisa. Kaya pinapakita sa atin ngayong Kapaskuhan, mga kapatid, na ang mensahe ngayong Kapaskuhan, pamilya. Kaya makita natin yan. Doon, ang unang ministry kasi natin sa loob ng pamilya. Hindi tayo pwedeng magbigay ng pagmamahal sa ibang tao kung sa loob ng pamilya walang pagmamahalan, walang pagkakaisa. Ano ba? Hindi natin pwedeng ibigay. Katulad ng pagkain, di ba? Example na lang, para madali lang, simplihan natin. Hindi ka pwedeng magbigay ng dilata sa kapitbahay mong nagugutom kung sa loob ng pamilya mo nagugutom. Tama? Amen? Kaya yung diwa ng Kapaskuhan, no? Yun yung mensahe na nababaliwanan natin. Tingnan ninyo. Ngayong Kapaskuhan, maniwala po kayo. Yung mga kabataan ngayong Kapaskuhan, andun sa barkada nila. Tama? Nagdiriwang ng Kapaskuhan dun sa mga barkada nila. Nasa resort sila o kung saan sila nagdiriwang ng Kapaskuhan. Sila ba yung pamilya nila? Ha? Di ba? Yun yung nawawala na po. Na kung saan hindi nagkakaroon ng tunay na kahulugan ng Kapaskuhan kung yung pamilya po natin ay walang pagkakaisa. Pasko na nga lang, hindi pa kayo magsama, hindi po ba?
So, pinapakita ni Lord yung kahalaga ni anak, ito ang iyong ina, ito yung anak. At mula noon, itinama ng kanyang alagad, si Maria, sa loob ng kanyang tahanan. Inalagaan, minahal, at sinuportahan. Kaya ngayong Kapaskuhan mga kapatid, pagsumikapan po natin sa loob ng pamilya po natin, mayroong pagkakaisa. Ito yung sinasabi ko ng pagkakaisa. Paki-forward po. Ayan, Matthew chapter 1 verse 19. Subalit dahil si isang matubig na tao si Jose na kanyang mapapangasawa, ay ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria. Binalak niyang hiwalayan si Maria ng alihim. Nung time na yon kasi mag-boyfriend pa lang sila ni Maria at ni Joseph. No? At ang anghel ng Panginoon ay nangusap kay Maria na magkakaroon ng baby sa sinapupunan niya sa pamamagitan ng Holy Spirit. So, alam niyo, Jose, na walang nangyari sa kanya at malaking kahihiyan, di po ba? Kaya binalak niya na takasan si Maria. Pero nangusap sa kanya ang anghel, pinaliwanag sa kanya anong ginawa ni Jose. Paki-forward po. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Kaya nakita niyo po ibig sabihin, kung nakikita lang natin yung kabutihan ng Panginoong Diyos, kung nangungusap sa atin ng Panginoong Diyos, may mga buhay po sa atin na minsan nagagalit po tayo. Di po ba sa pamilya po natin, mayroong pagkakasunduan. Pero di ba, nangyari kahit sino pa namang lalaki ng panahon na yun, di ba? Di ba, pakakasalan mo lang, hindi naman ikaw yung nakabuntis sa kanya. Talagang lalayo niya. Pero nakusap ang anghel kay Jose agad-agad. Pinakasalan niya si Maria. Bakit po? Kasi kung nung panahon ni Maria, kapag nalaman na siya buntis na walang asawa, babatuhin siya hanggang mamatay. So, anong ginawa ni Jose? Pinakasalan niya, pinagtanggol niya, minahal niya, tinanggap niya. Yan yung gagawin po natin ngayon. Kahit di man natin maintindihan, mamahalin, proteksyonan po natin yung pamilya po natin. Yun yung nakakalugod na regalo natin sa Panginoon ngayong Kapaskuhan. Hindi hinahanap ng Panginoon yung mga regalo po natin. Hindi hinahanap ng Panginoon yung mga pagkain na ihanda po natin. Wala. Ang hinahanap na ng Panginoon, yung makita niya yung pamilya na nagkakaisa. Kasi yung binili niya, di po ba? Yun yung binili niya kay sa nanay at sa anak na sila ay magsama, magkaisa, magmahalan. Kaya pilitin po natin. So, pilitin po natin mga kapatid na yung pamilya po natin nagkakaisa, nagmamahalan, nagpo-protection sa bawat isa, no? At yun yung pinamahalagang regalo. Kahit walang handa. Di ba? Kung yung pamilya po natin ay nakalulugod sa Panginoon. Amen? Okay, pagsumikan po natin mga kapatid, no? Dahil mabuti pa rin ang Panginoong Diyos sa buhay natin palagi. Okay, pamilya na may pagkakaisa. Okay? Number 3, pag-asa. Yun yung mensahe ng Panginoong Diyos sa atin. At yun yung hinihintay ng mga Israelites sa panahon na yun. Paki-forward po. Sabi sa Isaiah, chapter 9, verse 2, nakakita ng isang malingning na liwanag, ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman, sumikat na ang liwanag, sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Okay? Kung mababasa po natin, ito yung sa Isaiah, ito yung propesya, mga kapatid, na kung saan ay ipapanganak ang hari ng kapayapaan. No? Actually, propesya pa lang ng panahon na yon. Pero, yung mga Israelite ng panahon na yon, sila nababalot ng dilim. Ano ibig sabihin? Nababalot sila ng pag-aalala, nababalot sila ng pagkatakot, kasi parang walang direksyon yung kanilang buhay.
Lagi silang takot sa mga problema na kinaharap nila. And then, narinig nila yung propesayang ito, pag-backward po. Backward. Nakakita sila sa maniling na liwanag ang bahay matagal na lumalakad sa kadiliman. Diba? Ang tagal na panahon. Pero dumating yung prophet na yon, nung propesaya na yon, na mayroong isang tanggol na ipanganganak, diba ba? Biglang nagliwanag yung kanilang mundo dati madilim na madilim. Eh lalo pa sa panahon po natin ngayon. For God to love the world. Di po ba? That He gave His one and only Son. Nababasa na natin mismo. Di po ba? Anytime, pwede natin basahin ng paulit-ulit itong Bible na to na talagang mayroong Kristo. Mayroong talagang Jesus na dumating sa mundong ito para tayo ay sakluluhan. Para tayo ay samahan, gabayan, protektahan. Pero bakit ganon? Ang maraming tao walang pag-asa. Paano kung nawawala ng pag-asa? Kasi yun yung ibig kong sabihin. Hindi nila nakikita yung mensahe ng Kapaskuhan. Na ipinanganak ang Jesus, ipinanganak ang tanggol para magkaroon tayo ng pag-asa. Kaya ngayong mga nandito na nawawala ng pag-asa, hindi totoo kapag ang Diyos mo ay ang Diyos mo na pinaglilingkuran ko natin. Namatay na. Okay, nakukuha niyo po ibig kong sabihin. Kung panahon ng mga Israelite people na by word lang, wala pa silang Bible, nagliwanag ang kanilang buhay nung nalaman nila yung balitang yon na darating ang Messiah, nagkaroon sila ng pag-asa. Bakit tayo sa panahon natin ngayon? Ang dami ng mga testimony, ang dami ng mga patutuo na narinig natin, mismo mata po natin nakakakita ng mga himala ng Panginoon. Pero para bang every time na dumating ang problema po sa buhay ko natin, para bang wala ng pag-asa. Okay? May pag-asa mga kapatid, no? Sapagkat yun yung mensahe ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid, no? Hindi nila ito namalayan, ganun din, di ba? Hindi nila namalayan na darating pala ang Panginoong Hesukristo. Kaya kung wala kang pag-asa ngayon, mga kapatid, there's an option, mga kapatid. Tignan mo lang, yung John 3:16. Balikan mo palagi iyan. Bakit ka nawawalan ng pag-asa? Kasi maaaring hindi ka pa sumasampalataya sa Panginoon. Balik-balikan mo yung buhay mo. Bakit ka nawawalan ng pag-asa lagi? Every time na may problema ka. Baka wala ka pa talagang tunay na relasyon sa Panginoon. Kasi ang tunay na may relasyon sa Panginoon, sinurrender mo lang. After na napalataya sa Kanya, sinurrender mo na sa Kanya lahat. Okay? Yun yung paalala sa ating ngayong Kapaskuhan. Siguraduhin po natin. Okay? Na talagang naiintindihan po natin na mayroong relasyon na tayo sa Panginoon. Okay? Kasi yung tubig ko parang nawawala na ko ng hangin. So ngayong Kapaskuhan mga kapatid, katulad ng mga Israelite people, no? Nawa magkaroon na tayo ng yung dating madilim na buhay po natin, magliwanag. May pag-asa pa pala. Sabi mo sa katabi, may pag-asa ka pa. Ha? May pag-asa ka pa. Okay? Huwag kang mawalan ng pag-asa. May pag-asa ka pa. Okay? So kasi ang pag-ibig ng Diyos, walang katapusan yan. Okay? Kung talagang mayroon na relasyon sa Panginoon, mamahalin niya. At kung may pag-asang dala ang Kapaskuhan o ang Panginoon, lalong-lalo na yung pag-ibig. Di ba ba? For God, ulit di ba? For God to love the world. Kasama ka doon sa world. Okay? Ang tao, yung world na yun, tao. Eh, kung mahal ka ng Diyos, bakit ka mawawalan ng pag-asa? Yun yung pinaparating ng Diyos sa ating ngayong Kapaskuhan. Mahal ka ng Diyos. Kaya dapat magkaroon ka ng
pag-asa, mga kapatid. Siya ay pag-ibig. No? Mula pa nung simula, mga kapatid, yung biyaya niya ay palaging nandiyan. Dahil sa kanya nag-uumapaw na pag-ibig ay pinadala ang Panginoong Hesukristo. May dalawang bilin lang ang Panginoong Hesukristo ngayong Kapaskuhan. Mahalin mo siya. Mahal ba natin ang Panginoon? Ano yung pangalawa? Mahalin mo ang kapwa. Yun yung dalawang utos ng Panginoong Hesukristo. Kaya pinaalala ko po sa inyo ngayon, number 1, Panginoon, i-share mo siya sa iba. Huwag mo siyang suluhin. Huwag mong suluhin yung kabutihan ng Panginoong Diyos. Huwag mo lang siyang mahalin. Mahalin mo ang iyong kapwa. Kasi kung mahal mo ang iyong kapwa, pinapakita mo na mahal mo ang Diyos. Amen? Kasi kung sinasabi mo mahal mo ang Diyos, pero hindi mo mahal yung kapwa mo, masasabi mo bang mahal mo ang Diyos? Amen? Amen. Mahalin mo muna yung kapwa mo, mga kapatid. Yan yung dalawang bilin ng Panginoon ngayong Kapaskuhan. Ang Pasko ay pag-ibig. Okay? Ang Pasko ay pag-ibig. Kaya kung may mga unhealed issues pa sa puso mo, panahon na para sa pagkakaisa. Ngayong Kapaskuhan, kung may mga nandyan pa sa puso mo na hindi pa magaling, may dala-dala ka pa, panahon na ng pagkakaisa. Dito ako magtatapos. Saan ito? Dapat maalala po ninyo. Ang Christmas ay sineselebrate po natin once a year lang. Or ang December 25, sineselebrate po natin ito once a year. Pero yung pagmamahal ng Diyos sa'yo, hindi once a year lang. Ha? Hindi once a year lang yung pagmamahal ng Panginoong Diyos. Ang essence ng Pasko ay para maging malaya po tayo panghabang buhay. Okay? So, hindi lang pa tayo sa Pasko lumalaya. Okay? Kundi tayo ay lumalaya panghabang buhay. Kaya every time na pinagdiriwang natin yung Christmas, magpasalamat ka. So, dapat nagagalak ka. Ha? Pag dumarating na yung Kapaskuhan, hindi mo ba excited tayo sa mga? Hindi na. Once na talagang natanggap mo na yung biyaya ng Panginoon, hindi ka na excited. Hindi ko sinasabi na hindi mo gusto na bigyan ka ng regalo, hindi mo gusto na hindi ka makatingin na masarap na pagkain, pero yung kakaiba, dapat yung maranasan po natin lahat. Gusto nang maranasan ng Diyos, gusto ng Diyos na maranasan po natin lahat, iyon, na yung pagmamahal ng Diyos sa atin ay hindi tuwing Kapaskuhan lang, kundi for life. Amen? Dapat kapag kinakanta natin yung joy to the world, mga kapatid, hindi lang sa Kapaskuhan, mayroong joy sa puso mo. Dapat everyday ng buhay mo, ano man yung kinakaharap mo, mayroong joy sa puso mo. Amen? Okay. So yun yung diwa ng Kapaskuhan. Number 1, ang Panginoon. Okay? Bago pa man lahat, ang Panginoon. Sa reunion, kapag mayroong kayong reunion sa mga family niyo, dapat nakikita pa rin yung pagiging Kristiyano mo. At ibahagi mo sa kanila yung kabutihan ng Diyos. Huwag mong sayangin. Minsan na nga lang, diba, every December 25 lang kayo nagkikita. Pero nangingibabaw sila, hindi ikaw na Kristiyano. Huwag mong sayangin. Ang Panginoon, dapat yung bida. Sabi mo, dapat si Lord yung bida. Ha? Ngayong Kapaskuhan. Hindi ikaw yung bida. Kapag nag-reunion kayo, bidang-bida ka. Dapat ibida mo si Lord. Ha? Ibida mo si Lord. Huwag mong sayangin yung pagkakataon. And then number 2, ang essence ng Kapaskuhan, pamilya. Okay? Yun yung best na pwede nating irigalo sa Panginoon. Kasi yun yung pinakita niya sa atin, yung halimbawa niya. No? Pinakita niya na mayroong pamilya siya na dadatnan dito sa sanlibutan. Okay? At talagang pinagbili niya hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay bilang isang tao dito sa mundong ito, sinigurado niya na yung nanay at yung alagad niya ay magkaroon ng pagkakaisa na proteksyonan yung bawat isa. And then number 3, ang essence ng Pasko ay hindi lamang sa Kapaskuhan tayo magkaroon ng pag-asa.
kundi panghabang buhay na pag-asa. Dapat yung pag-ibig ng Diyos ay huwag na natin sayangin. Dapat yung relasyon natin sa Panginoon, di ba, ay talagang andoon na sa buhay po natin. Tanggapin na natin ang Panginoong Jesucristo. That whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Yun yung pinakamagandang regalo na pwede nating matanggap ngayong Kapaskuhan at pwede nating iregalo sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon na sila'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong biyaya. Salamat sa iyong mga salita, sa iyong paalala sa amin na ngayong Kapaskuhan na makapag-ready po kami, Panginoon. At kung kami ay ready na, may bahagi po namin sa iba. Nang sa ganon, makapagdiwang sila ng tunay na pagdiriwang ng Kapaskuhan. Na maalala po nila na mayroong sanggol na ipinanganak sa taksaban upang ipakita kung gaano mo kamahal ang sanggutang ito. At maging sa bawat isa sa amin, Lord, sa bawat pamilya na nandito ngayon, naway makita po namin yung kahalagahan, Panginoon, ng pamilya na mayroong pagkakaisa. Mayroong pagmamahalan, pagpapatawaran, pagbibigayan, o anumang bagay na kailangan po namin para sa ikatatag ng pamilya. Sapagkat ikaw ang unang naging modelo, Panginoon, nung dumating ka sa mundong ito, ay nagkaroon ka ng isang pamilya, Panginoon. At ninanais mo po sa amin, Panginoon, na ang pamilyang ipinagkaloob mo po sa amin ay yung pamilya na mamahalin po namin, Panginoon, pagkakatiwalaan sa aming mga buhay. Salamat po aming Diyos sa pamilya na pinagkaloob mo po sa amin. Hindi man ito perfecto. Maaring sa paningin po namin, kulang kami sa material na bagay. Kung maaring sa tingin po namin sa bawat isa, mayroong pagkukulang. But Lord, patawarin mo po kami. Sa umagang ito, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat binigyan mo kami ng mga tao sa loob ng aming pamilya na kami ay mamahalin, patatawarin, susuportahan, at kung anumang mabuting bagay na ikabuti po namin. Lord, pagpalain mo ang bawat pamilya na nandito ngayon. Naway malugod ka sa amin, Panginoon. Naway pagpalain mo ang bawat pamilya na nandito ngayon. Mga pamilya sa buong mundo, Panginoon. And thank you, Lord, sa pag-asa rin na binigay mo po sa amin, Panginoon. Katulad ng mga Israelite people noon na naguguluhan, madilim ang kanilang paligid, wala ng pag-asa na maaaring mamatay na sila sa lugar na kanilang kinaroroonan nang walang kasiguruhan na pupunta ng kanilang kaluluwa. Salamat po sa pag-asang ito, Panginoon, na pinigay mo po sa amin. Naniniwala po kami as long as meron kaming relationship sa iyo, as long as naiintindihan po namin, Panginoon, na ikaw na ang aming Diyos, ang aming Savior, ang aming Hari, Panginoon, ay magtitiwala po kami na napakaganda ng plano mo, Panginoon, na kahit anumang imperfection sa buhay po namin, mamahalin mo kami at patuloy nga na kami aabutin mo, Panginoon, at patuloy na itutuwid ang aming mga landas. Salamat po at ngayong Kapaskuhan, aming Diyos, patuloy nga na maghari ka sa puso ng bawat isa. At purihin ka, aming Diyos, sapagkat binigyan mo muli kami ng pagkakataon na ikaw ay aming pong mai-celebrate sa aming mga buhay, Panginoon, sa loob ng simbahan o sa loob ng aming pamilya at aming community. Ikaw ang Diyos na maitaas, ikaw ang Diyos na mapagulitan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. At amen. Purihin ang Panginoon. Ayan, mga kapatid, dadama na tayo sa ating pagbibigay. And ato ba tayo na-bless sa message ni Lord ngayong araw na to? Ayan. Amen. Ayan, ngayon naman, inaanya ako lahat na tayo lahat ay tumayo sa ating pagbigay. Ayan. At pwede pong makisama na rin tayo sa pag-aawit. Ayan. Ayan. Dito naman po tayo sa harapan. All my life you have
sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Sama-sama po natin ipanalangin ang ating mga tithes and offering. Hallelujah, Lord. Patuloy ka po namin pinupuri, binanakila, sinasamba, pinapasalamatan sa araw nito. Maraming salamat po, Lord, sa pagkakataon na ito na pinagulong mo sa amin upang papurihan ka at ibigay ang pinaka-the best na papulit pasasalamat sa iyo. Dahil deserve mo po na ikaw ay mapapurihan at maparangalan. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na nandito. Patuloy na pagpalain mo po ang bawat isa, buksan ang pintuan at bintana ng kalangitan at ibuhos po ang masaganang pagpapala na nagmumula sa iyo. Salamat sa bawat isa na patuloy nagkakaloob ng kanilang mga tithes and offering, O God. Pagpalain mo po ang kanilang mga trabaho at hanap buhay, O God. Patuloy, Lord, na gamitin mo po ang mga buhay nila upang maging pagpapala po, na daluyan ng pagpapala upang mapagpala rin po, Lord, ang simbahan na ito, Lord. At nawa magamit po ang mga tithes and offering na ito sa iba't ibang gawain po ng iyong simbahan, Lord. At pagkalooban po rin po ng karunungan ang tagapaghawak ng tithes and offering na ito, Lord. Muli, Lord, maraming salamat po at pinabalik po namin sa pinakamataas na pagpulit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Nanatili po tayo nakasaya sa ating pangwakas na awin. Ayan. Amen. At bless nga tayo sa message ni Lord kanina. Ayan. Ayan. Sa ating remind ang diwa ng Pasko. Ayan. Si Lord makita sa ating ng bawat tao ng mga kasalamuhan natin, kalagahan ng pamilya, ng suyong pag-asa. Sing at the cross. Oh Lord, you search me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounding me. Every season, I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. For you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Oh Lord, you go before me. You shade my way. Oh Lord, hearts are born with me. I know you
At the cross of Almighty, where your blood was shed for me, and there's no greater love than this. You have overcome the grave, your glory reached the highest grade. What can separate me now? You took away, you made a way. You said that it is, you said that it is done. You made a way when you said that it is done. Sing at the cross of Almighty, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me Lord, from you? Pwede niyo po ba sa closing prayer ko isama natin si Sir Marjorie sa panalangin natin? Amen. Pag-pray po natin siya for this coming operation na naway maging malakas yung kanyang physical na katawan, and then yung provision pa rin ng Panginoon, din yung doctors, wisdom na nagagaling sa iyo, Lord. Pag-pray din natin na bigyan ng karunungan yung mga doctors and nurses na mag-handle po sa operation na yan. Okay, so this coming Friday, kung mayroon pong room sa December 13, December 14 yung operation. Ito na, itong narating na week na to. So, sa closing prayer ko, samahan niyo po kung mamaya pag tinaas ko na po yung kamay ko sa kanya para sa prayer for victory ng operation. Samahan niyo ko sa prayer. Sige po tayo manalangin. Makapangyarihang Diyos, salamat po sa iyong biyaya muli na kami maihanda sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Dalawa, Panginoon, ikaw ang aming pong ma-celebrate, Lord. Na ikaw yung maging special, Panginoon. Hindi lamang sa araw ng Kapaskon, kundi sa bawat araw ng buhay po namin, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos na hindi rin nagmahal, Panginoon, sa pagdiriwang ng Kapaskon, kundi minahal mo po kami mula pa nung nasa sinapupunan po kami ng aming mga magulang. Pinalagaan mo na kami at binigyan ng mga bagay na makakatulong na makarating po kami kung ano yung katayuan namin sa buhay po namin ngayon. Thank you, Lord, sapagkat tunay nga na nagkamali kami na maraming beses na nag-celebrate po kami ng Kapaskuhan na hindi ikaw yung mahalaga, na hindi ikaw yung inuna. Hindi mo nais, Panginoon, na hindi rin kami kung hindi kami maging masaya sa mapagkain, regalo. Hindi ikaw ang Diyos, Panginoon, na hindi pumipigil, Panginoon, na magkaroon din kami noon. Ang pinapaalala mo lang po sa amin, Panginoon, yung kung ano man, kung wala mang regalo, walang pagkain, ay maging masaya po pa rin kami, Panginoon, sapagkat ikay dumating 2,000 years ago, Lord, dito sa mundong ito, na yung layunin ay para iligtas kami sa tiyak na kapamakan. Na dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon, nararanasan po namin, Panginoon, yung buhay na maligaya, buhay na masaya. At patuloy, O Lord, na ngayong Kapaskuhan, paalala mo po sa amin, Panginoon, na mag-ready rin po namin yung aming family,
sapagkat iyon yung pinakamagandang pwedeng iregalo po namin sa iyo, Panginoon, na haharap, Panginoon, magdiriwang ng iyong kapanganakan na kami nagmamahalan, nagsasama-sama, nagkakapatawaran, Panginoon, at patuloy na nagkakaisa. Lord, salamat po sa pag-asa na sa pagdiriwang natin ng iyong kapanganakan ay nagkaroon kami ng pag-asa, Panginoon, na ang buhay po namin ay mayroong patutunguhan, mayroong direction, Lord, na kahit kami lumisan sa sanlibutan ito, long as, Lord, na mayroong na kaming relationship, tunay na kaugnayan sa iyo, ay hindi na po kami dapat mag-alala, Panginoon, kung ano yung mangyayari, Panginoon, after na buhay sa mundong ito. Thank you so much, Lord, sa pag-asa. Thank you so much, Lord, sa pag-ibig, Panginoon, na pinag-alog mo sa bawat isa sa amin. Ikaw ang Diyos na mabuti, Ikaw ang Diyos na tapat, Panginoon. At ganoon din ngayong umagang ito, Panginoon, tunay nga, na pinagkakatiwala po namin sa iyo, Sister Margie, Panginoon, na sa darating na linggong ito, Panginoon, ay ang siya ay mag-undergo, Lord, ng operation, Lord, na matanggal yung kanyang kidneys, Lord, o yung kidney, kung ano yung kalooban mo, Panginoon, kung isa muna o kung sabay na, Panginoon, kung anong makakabuti. Lord, palakasin mo siya physically, Panginoon, emotionally, Lord, mentally, Panginoon. Samahan niyo po siya, bigyan mo po siya ng assurance, Lord, yakapin mo po siya sa mga oras na yun, ihanda mo na po siya, Panginoon, patatagin mo po siya, comfort na nagagaling sa iyo, yung favor, Lord, na nagmumula sa iyo, Panginoon, at lalo-lalo na, Panginoon, yung pag-asa, pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon. Thank you so much, Lord, sapagkat naniniwala po kami na ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na may magandang plano para sa Kanya, Panginoon. At ganoon din pinagkakatiwala na rin po namin sa inyo, yung doctors, Lord, na mag-handle po ng operation na ito, nabigyan mo po siya ng wisdom, Panginoon, na hindi siya magkamali sa anumang procedure na ito, Lord. And then bigyan mo rin siya ng pagmamahal sa kanyang puso, Panginoon, na hindi lamang sa professional fee, Lord, o yung bayan, Panginoon, ay babayan po namin, Panginoon, kundi mayroon siyang pagmamahal, Panginoon, na para ng pamilya, na aalagaan, Panginoon, iingatan, Sister Maggie, Panginoon, kasama ng mga nurses, Lord, at lahat ng empleyado doon sa PGA, Lord. Salamat po, Panginoon, nagtitiwala po kami sa iyo, nagkakaisa kami sa prayer, Lord, kiniklaim na po namin yung victory, Lord, ng operation ito, Lord, para sa preparation, Lord, ng kidney transplant by next year, Lord. At kasama si Pastor Reno, Lord. Thank you so much, Lord, at tinitingnan po namin na ikaw ay ang Diyos, nakikilos, ikaw ang Diyos na ipapatulog po namin na mabuti sa ibang tao, Panginoon. At sa mga pangangailangan, Panginoon, yung provision na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay gawat mo pa, Panginoon, na walang maging problema, Panginoon, sa gagastusin sa operation na ito. Thank you so much, Lord, pinagkakatiwala na po namin sa iyo, sa iyong mga pangyarihang kamay, Panginoon. Then victory, healing, Panginoon, at physical strength na nagmumula sa iyo after the operation. Thank you so much, Lord, in Jesus' name, Lord. At ganoon din sa umaga ito, Panginoon, salamat din po sa pagkakataon na may handog ang anak ni Brother Andrew, Sister Jacqueline, at patuloy na, Lord, salamat po sa kanilang buhay, sa pagsunod sa iyo, na may pagkatiwala ang kanilang mga buhay, Panginoon, ang kanilang mga anak sa iyo, Panginoon. Thank you so much sa lahat ng mga nagdiwang ng kanilang karawan, sa karang lingkod, magdiriwang pa ng karawan sa mga susunod na araw. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan po namin sa iyong kabutihan at sa iyong dakilang gagawin pa sa bawat isa. Pagpalain mo kami, ingatan mo po kami ang kapayapaan, ang kagalakan, ang mga pagpapala na nagmumula sa iyo ay maranasan nga ng bawat isa. Kagalingan din, Panginoon, ay pagkalong mo sa lahat ng may mga karamdaman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen.
Mga kapatid, pwede mo bang makaupo muna tayo? Saglit para saksihan kung maging witness sa paghahandog po ng mga anak ni na Brother Andrew and Sister Jacqueline. So, saan po sila? Pwede dito siya sa harapan. Saan sila, Brother Andrew? At dito po kayo sa unahan. May mga ninong at ninang ba napili po sa inyo? Pastor Edo, yung mga ninang, dito po kayo sa unahan. Humabol pa kayo sa Pasko. Ha? Sa mga ninong, dito po kayo sa unahan. And ninang, ganun din. Para upo po kayo sa unahan. Huwag kayo tumayo muna. May message pa na konti. May message. Sige, dito po kayo sa unahan. Asan si Princess? Okay, sige. Ayos na ni Sandas na puto na ito. Ayaw pumasok. Oh, sige, sige. Kaya po tayo dadaan muna sa paghahandog kay Precious at kay Princess. Okay? So tayo po sumaglit na muna, mag-focus sa message ng Panginoon sa paghahandog. At alam ko ilang beses niya din itong narinig. Basahin ko po sa aklat ng Genesis chapter 22. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At ang kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumunta ka sa lupin ng Moriah, at ialay mo siya bilang handog na susunugin sa taas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. So, nung unang panahon pa man, ang Diyos ay mabuti na, no? Sa mga magulang na sumusunod
sa pag-utos ng Panginoon na ihandog ang kanilang mga anak. At nakita naman natin, no, yung kabutihan ng Diyos sa buhay ni Abraham at maging kay Isaac. No? Kasi sapagkat sa umagang ito, Sister Jacqueline at Brother Andrew, salamat po sa inyong pagtitiwala at ang Diyos ay nalulugod na makita po ninyo, makita niya na gusto niyo na ipagkatiwala sila sa Panginoon. Amen. Kaya ihandog sila dahil nagtitiwala kayo sa Panginoon. Tama po ba? Okay. Ang paghahandog po kasi ay ang pagkilala. No? Kinikilala po ninyo na hindi nyo kaya na alagaan sila kung wala ang Diyos. Naman yung pag-humble ninyo, no? Na hindi sapat ang anumang bagay sa buhay po ninyo para sila ipalakihin. No, sa lahat ng aspeto ng inyong buhay, dapat kilalanin po ninyo na ang Diyos talaga yung nagpo-provide, nagbibigay, no? Ng health, material, wisdom, at kayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. Amen? Pagkilala na sila'y galing sa Panginoong Diyos. Pangalawa, yung pagtitiwala. Na nagtitiwala kayo na talagang ang Diyos ay mabuti kapag talagang pinagkatiwala natin sa Kanya. Itong mga batang ito. Okay? Magtiwala po kayo na ang Panginoong Diyos, kapag nagtiwala tayo sa Kanya, talagang ang Panginoong Diyos ay makakakilos ng maayos. Na huwag nating hadlangan ang Diyos sa pagkilos niya sa mga bata. Kaya dapat yung pagtitiwala po natin dapat talagang 100% na ibibigay natin sa Panginoon. Pagtol ng Panginoon sa Kristo dito, not my will, but your will be done. Para sa mga anak din natin, di ba? Kung ano yung kalooban mo, Diyos, para sa kanila, yun yung masunod. Hindi tayo yung masusunod. Kaya ba natin yun? Kasi ang Panginoon Diyos, di ba? Yung plano natin para sa kanila, mas maganda yung plano ng Panginoon Diyos. Best talaga ang plano ng Panginoon Diyos natin. Okay? At talagang napatunayan na po namin sa buhay po namin nung pinagkatiwala namin yung mga anak po namin sa Panginoon. Talagang ang Diyos ang umabay sa kanila. Ang Diyos ang nagpala na sa kanila. Yun yung pangatlo. Kapag kinilala po natin na sila'y galing sa Panginoon, pinagkatiwala natin sa Panginoon, yung kasunod doon, pagpapala. Ngayon yung blessing. Na nagmumula sa Panginoon. Kaya sa umagang ito, habang hinahandog po natin yung mga anak natin, mas maganda talaga yung maraming nakaka-witness. Okay? Nakita nila na talagang buong puso niyo sa pagkakatiwala niya sa Panginoon. Wala nang atrasan. Okay? So ngayong umagang ito, yung message na tatandaan niyo lagi, no? Na ang pag-andog sa Panginoon dapat nag-humble po tayo, kinikilala po natin na sila'y galing ng Diyos at pinagkatiwala na naman sila sa atin. Kaya dapat natin sila alagaan at ibalik muli sa Panginoon. Okay? Hindi naman sa panahon ni Abraham, tayo ngayon, di mo ba? Na magdadala pa tayong panggatong. Talaga matatakot ka na talaga, no? Nung time na yun, siguro natatakot na rin si Abraham, pero nagtiwala pa rin siya sa Panginoon. Okay? So, yun po yung mensahe ng paghahandog. May pagkilala, pagtitiwala, kalakip ng pagpapala. Okay? Brother Andrew at si Jan Jacqueline, pwede bang dito kayo sa unahan? Pwede ba? May special number ba kayo? Okay lang. Okay lang. So, pwede bang bigyan natin sila po yung dalawang bata dito? Tatayo po yung parents nila. Okay na sila. So, Sister Jacqueline, Brother Andrew, kayo ba'y buong puso talaga na ihahandog ninyo pagkakatiwala sa Panginoon yung mga anak? Okay, kung kayo ngayong umagang ito, kayo'y manunumpa sa harapan ng Panginoon. At witness po yung mga kapatid po natin na nandirito ngayon. Okay, pwede po bang pakitaan sa inyong kanang kamay? Sa inyong mga magulang, ang mga batang ito ay isang handog na kayamanan mula sa Diyos. Sa mga tuwid sila'y pag-aari ng Diyos. Naniniwala ko ba kayo doon? Sila'y pag-aari ng Diyos. Okay. Tayong mga magulang ay naatasan lamang upang arugain, mahalin,
palakihin at hubugin sila ayon sa kanyang dakilang kalooban. So bilang mga magulang, napakahalaga na lubusan natin maunawaan at sa katuparan ang mga nakaatang sa ating mga balikat. Sister Jacqueline, Brother Andrew, kayo ba ay nangangako sa harapan ng Diyos at sa harapan ng kapulungan ito na gagawin ninyo sa tulong ng may kapal ang lahat ng inyong makakaya upang palakihin sila Precious at Princess ayon sa dakilang kalooban ng Diyos para sa kanila? No. Kayo ba ay nangangakong magsisikap upang makapagtatag ng isang Kristiyanong tahanan na puno ng pag-ibig, kapayapaan at kasaganaan? Kayo ba ay nangangakong magpapakita ng magandang halimbawa para kay Precious at kay Princess sa isip, sa salita at sa gawa? Sa pagkakataong dumating ang panahong lumaki na sila at tawagin ng Panginoon sa isang buhay na paglilingkod sa Diyos, nangangako ba kayo na hindi nyo sila ipagkakait? Opo. Salamat po sa iyong pangako. Okay? Para sa mga ninong at ninang naman, pwede po ba kayo tumayo rin sa kanan? Okay. Magkayo mo rin yung ninong dito sa kanan, left yung mga ninang. Pwede po kayo yung mga ngakuhin sa Diyos unang-una. At the same time, mga ngakuhin kayo sa kanilang mag-asawa, sa mga bata, okay? At sa harapan ng mga kongregasyon ito. Okay, pagkitaas po ang inyong kanang kamay. And before, kayo pa ba ibang mabunan? Baka mahaba. Mangamit kayo. Ulitin ko po rin. Hindi ko pwedeng hindi banggitin ito, no? Para sa inyo mga ninong at ninang na napili. Kayo po ay pinagpala ng Panginoon. Bakit po? Kasi kayo ay pinagkatiwalaan ni Brother. Una-una si Lord nagtiwala kasi binigyan sila ng wisdom para piliin po kayo na maging ninong at ninang at pangalawang magulang ni na Precious at Princess. So, isang biyaya na hindi nila kayo kaano-ano o hindi ko kayo matagal na magkakilala, pero kayo pinagkakatiwalaan na no, natatayo bilang pangalawang magulang para sa kanilang mga anak. So, naiintindihan niyo po ba yun? So, after ng pangako po ninyo, magsisimula na po yung inyong responsibilidad na dapat tuwing Pasko, hindi kayo mawawala, mga magtatago kayo sa kanila. After na kayo mangako, no, doon na po magsisimula na kayo ay tatayong pangalawang magulang na nila. Tinatanggap niyo ba sila? Magiging na nila. Okay. So, sila po yung magiging pangalawang magulang ninyo. Okay? Pangatlo yung teacher. Kasi minsan sinasabi yung teacher yung pangalawa. No? Sila yung pangalawa. So, kayo mga ngako, na ulitin ko po, salamat, magpasalamat kayo sa Lord, sa pamilya nila, na pinagkatiwalaan po kayo. Natatayo bilang pangalawang nanay at tatay. Ito po, pagkatas po ang inyong kanang kamay. Mangangako kayo sa harapan ng Diyos, unang-una sa magulang, pangalawa sa mga magulang, at sa harapan ng kongregasyon ito. Para naman po sa inyong nakiling ninong at ninang bilang pangalawang magulang, para sa Precious at kay Princess, nangangako ba kayong susuporta sa mag-asawa upang ang mga batang ito ay lumaki ayon sa kalooban ng Diyos para sa Kanya? Nangangako ba kayong ipapanalangin si Precious at si Princess at maglalaan ng pagkakataong maituro sa kanila ang salita ng Diyos? Kayo ba'y nangangako na magiging isang magandang halimbawa para sa kanila sa isip, sa salita at sa gawa? Amen. Okay. So, pwede na po ba natin sindihan yung kandila para sa paghahandog? Ito may lighter. May lighter.
Tayo kayo. Tayo kayo. Hindi ko na kayo bubuhatin. Hindi ko magkita kayo. Mga kapatid, pwede po bang itaas din natin ang ating mga kamay? Tayo po natin tumayo upang palain sila. Nakasindi na po ba yung mga kandida? Okay, so ihahandog ko na po sila sa ating Panginoon at saksiyan po natin. Precious Princess, bilang ministro ng ating Panginoon, inihahandog ko kayo sa Diyos na manlilikha, tagapagligtas, pinagmulat ng buhay, tagapangalaga, manggagamot, Panginoon, manunubos nating lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen. So palagpakan po natin ang Panginoon. Ang mga bata ito ay inaanong natin sa Panginoon. Congratulations. Kayo na Lord. Sige po tayo manalangin. Ipigit po natin ang ating mga mata. Muli, itaas po natin yung ating mga kamay para sa kanila. Ama naming Diyos na nasa langit, kayo po ang Diyos na nagtatag ng pamilyang ito ayon sa iyong dakilang plano. Kami po ay dumudulog sa iyong harapan ngayon tulad ng pagdulog ni Jose at Maria nang kanilang ihandog ang Panginoong Jesucristo bilang pagsunod sa iyong kalooban. Hinihiling po namin sa iyo na pagpalain mo ang mga batang ito. Pagpalain mo rin ang kanilang mga magulang, pagpalain mo ang kanilang pamilya at bigyan mo po sila ng sapat na karunungan at kaunawaan upang mabigyan nila ng magandang buhay ang mga batang ito. At higit sa lahat, Panginoon, hinihiling po namin sa inyo na hayaan mo lumaki ang mga batang ito na may banal na pagkatakot, pag-ibig sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen. Salamat po sa Panginoon. Pwede po natin pandayin ng kanila at pwede po tayong magpa-picture taking po para remembrance po, no? Para sa mga ninong at ilan. Pwede po muna kami, Sir Martin, and then ninong, hindi natin next. Sa mga ninong naman, ninong at ninang, pwede na kayo magpa-picture din. Gusto niyo magpa-picture solo-solo doon sa dididicate, pwede din naman. Pero di naman sila pwede target, no? Kasi malalaki na sila. Nakukulan. Para maalala nila kung dyan nila That's Nino. Si Brother Roy.
Brother